Totoo bang ipinagbabawal ang paggawa ng rebulto? Totoo naman na mayroong ipinagbabawal. Pero hindi lahat ay bawal. Kaya lamang may mga bulaang guro na binabaluktot ang aral ng Biblia. Buksan natin ang aklat ng mga bilang, Kapitulo 21, versikulo 9. Kaya't si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At kapag may nakagat ng ahas at tumingin, ang taong iyon sa ahas na tanso ay nabubuhay. Kung lahat ng imahe ay bawal, bakit nagpagawa ang Diyos ng rebulto? Hindi lang imahe ng ahas na tanso ang ipinagawa ng Diyos. Sa ibabaw ng kaba ng tipan, ay ito naman ang iniutos ng Diyos kay Moises. At gagawa ka ng 2 kerubi na ginto. Gagawin mo ang mga iyon sa pamamagitan ng pagpitpit sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Ang kerubi ay isang uri ng anghel. Nakalagay ang kaba ng tipan sa loob ng dakong kabanal-banalan at 2 kerubi na ginto ang gusto ng Diyos na ilagay sa ibabaw ng kaban at tatawagin itong luklukan ng awa. Sa lugar na ito, makikipag-usap ang Diyos kay Moises. Alam niyo ba na ang templo ay mayroon 2 bahagi? Ang dakong kabanal-banalan at ang dakong banal. Sa loob ng dakong kabanal-banalan nakalagay ang kaba ng tipan. Sa loob din ng dakong kabanal-banalan ay makikita ang 2 higanting imahe ng kerubin. Basahin natin ang unang aklat ng mga Hari, Kapitulo 6, versikulo 23 hanggang 28. Sa panloob na santuaryo ay gumawa siya ng 2 kerubin na yari sa kahoy na olibo. Bawat isa ay may 10 siko ang taas. 5 siko ang haba ng isang pakpak ng kerubin at 5 siko ang haba ng kabilang pakpak ng kerubin. Mula sa dulo ng isang pakpak hanggang sa dulo ng kabila ay 10 siko. Ang isang kerubin ay 10 siko. Ang 2 kerubin ay may parehong sukat at parehong anyo. Ang taas ng isang kerubin ay 10 siko, gayon din ang isa pang kerubin. Kanyang inilagay ang mga kerubin sa pinakaloob ng bahay, at ang mga pakpak ng mga kerubin ay nakabuka, kaya't ang pakpak ng isa ay nakalapat sa isang dingding, at ang pakpak ng ikalawang kerubin ay lumalapat sa kabilang dingding. Ang kanilang tig-isa pang pakpak ay nagkakalapat sa gitna ng bahay. At kanyang binalutan ng ginto ang mga kerubin. Mga kapatid, 2 higante na 5 siko ang taas, 10 siko ang haba ng mga pakpak bawat isa. Gaano kalalaki ang mga rebultong ito? Sabi ninyo, bawal ang gumawa ng mga rebulto. Hindi lang ito. Meron ka pang makikita na 12 toro. Basahin natin ang unang aklat ng mga Hari, Kapitulo 7, versikulo 25. Ang ipunan ay ipinatong sa gulugod ng 12 torong tanso na magkakatalikuran. 3 ang makaharap sa silangan, 3 sa kanluran, 3 sa hilaga, at 3 sa timog. Ang dami pala na rebulto sa loob ng templo. At hindi lang mga toro ang laman ng templo. Mayroon larawan ng leon, baka at kerubin. Saan natin mamabasa? Basahin natin ang unang aklat ng mga Hari, Kapitulo 7, versikulo 29. Ang bawat dingding ay may mga nakaukit na larawan ng leon, baka at kerubin. Ang mga gilid naman ng balangkas sa itaas at ibaba ng leon at baka ay may mga nakaukit na palamuting bulaklak na hugis korona. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi lahat ng rebulto ay pinagbabawal ng Diyos. Kung gayon, anong ibig sabihin ng mga nakasulat sa Exodo 20, Deuteronomy 5, at Levitico 26?
Kung babasahin nyo lang maigi, malalaman ninyo na ang tinutukoy sa mga talatang ito ay ang mga ribulto ng mga Diyos-Diyosan. Baka hindi pa rin ninyo naintindihan kung ano ang Diyos-Diyosan. Dahil si Yahweh ang tunay na at buhay na Diyos. Maliban sa Kanya, lahat ng ituturing na Diyos ay tinatawag na Diyos-Diyosan. Ito ay mga bagay, tao, o hayop na itinuturing na isang Diyos. Dahil si Yahweh ang tunay at buhay na Diyos, maliban sa Kanya, lahat ay tuturing na Diyos-Diyosan. At maging ang Biblia ay malinaw nagsasabi nito. Kung babalikan natin ang Exodo 22:3, dito nagalit ang ating Diyos na si Yahweh. Ito ang sinabi, "Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin." Ayaw ni Yahweh na magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya dahil siya lamang ang tunay. Wala nang ibang tunay. Ang lahat na ituturing mong iba ay hindi pwedeng maging tunay. Amen? Ang tinutukoy ni Yahweh ay ang mga nilikha na may binibigyan ng panahon at pagmamahal ng tao. Sa ating panahon ay lumalabas na ulit ang mga makabagong Diyos-Diyosan. Ang cellphone, ang mga trabaho, ang Facebook, at ilan sa mga bagay na minamahal ng tao kapalit sa Diyos. Dahil tinatamad na ang tao pumunta sa simbahan. Hindi na Biblia o salita ng Diyos ang inaabangan at gustong malaman ng tao, kundi mga vlogs, video ng mga sikat na personalidad. Mga buhay ng mga artistang gumagawa ng mga iskandalo at kahihiyan. Kapatid, kung ikaw ang tatanungin, nasaan ang Diyos sa puso mo? Ibukas mo ang iyong mga mata at alasan ang iyong pakiramdam sapagkat hindi mo napapansin na mismo ang Diyos natin ay nagpapapansin na sa atin. Abangan ninyo ang pangalawang parte ng tungkol sa Katoliko, Ribulto. Purihin ang Panginoon.